our silent channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 10:21 hanggang 10:30. Anong uri ng ninuno ang dapat kong maging? 10:21. Nagmamadaling sinagot ni Su Qingzhou ang telepono at nagtanong, Weiwei, babalik ka ba? Saglit na natahimik si Ling Yue sa kabilang panig ng telepono, pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang mood, Xiaoshu. Baka hindi na ako makakabalik. Ano? Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Su Qingzhou. Hindi naiwasang mapatingin si Ye Fan sa hindi inaasahang pagkakataon habang nagmamaneho. Siyempre naririnig niya ang sinabi ni Ling Yue sa telepono. Nagtaka siya, ganito ba ang pakikitungo ni Ye Feng sa kanya, at pinilit pa rin nila si Ling Yue na magpakasal. Sumagot si Ling Yue, walang anuman. Malaking bagay akong makita ang lahat ng mga blind date, at pagkatapos ay sinabi nilang lahat na hindi sila nasisiyahan. Pero, sa panig ni Ye, personal na sumagot si Wu Zhen, sinasabi sa lolo ko, sila Ye. At, nariyan din ang panganay na anak at apo ng pangunahing linya. Sumimangot si Su Qingzhou at nag-aalinlangan na nagtanong, paano kaya? Hindi kaya si Ye Feng ang pinakamatandang young master ng pamilya Ye? Ang mukha ni Ye Fan ay komplikado at napalunok siya. Ang lalamunan, ang kamay na may hawak sa manibela, ay hindi namamalayan. Hindi ko pa alam. Sa madaling salita, pumunta na ang lolo ko sa pamilya ni Ye para tanungin ang Diyos ng digmaan. Pagbalik niya, malalaman natin ang sitwasyon. Tahimik na sinabi ni Ling Yue, gayunpaman, dahil sinabi iyan ng Diyos ng digmaan, tiyak na hindi ito ang kaso. Fake, pagkatapos ng lahat, imposible para sa isang karakter na tulad niya na magsinungaling at linlangan tayo. Kahit na ang aking lolo ay isang napakaliit na bata lamang sa mata ni Wu Zhen, hindi niya linlangan ang aking lolo kung gusto niya. Bumantong hininga si Su Qingzhou sa tono, sinabi niya, Weiwei, huwag ka munang malungkot, hanggat hindi mo papakasalan ang Ye Feng na iyon, maaari mong subukang alamin ang tungkol sa ibang tao. Kaso kung may mabuting lalaki talaga, ma-love at first sight ka. Oh, Xiaoshu, stop joking with me, gusto kong bumalik sa shooting, kaya ayokong magpakasal. Mapait na sabi ni Ling Yue. Hindi kita binibiro, may mga bagay na hindi nangyari, at hindi mo alam kung gusto mo o hindi. Tsaka, naalala ko lang na since martial god is of such a high generation, kahit pakasalan mo ang apo niya, sobrang taas. Hindi ba oras na para magkaroon ng libu-libong tao sa mga angkan na iyon natatawag sa iyo na ancestor Weiwei? Mapanlikhang sabi ni Su Qingzhou. Nababaliw na si Ling Yue, Su Qingzhou, may utak ka ba? Ikaw ang ninuno. Ayokong maging ninuno. Sumimangot si Su Qingzhou, kung gayon maaari ka lamang mag-isip sa isang magandang direksyon ngayon, huwag mag-alala, kung ang lalaking iyon ay kasing sama pa rin ni Ye Feng. Ako, kukunin ko ang aking asawa at aalis. Iligtas ka, Ye Fans. Naninigas ang mukha, hindi niya alam kung matatawa o maiyak, iniisip na hindi siya taga Civil Affairs Bureau, at may pakialam pa rin siya sa mga problema mo sa kasal. Saglit na walang magawa si Ling Yue, halika, ang Diyos ng digmaan ay halatang hindi ako pababayaan, na makakalaban sa Diyos ng digmaan. Hindi mo alam, ang Diyos ng digmaan ay bumalik na may dalang sulat, at ang aking lolo ay nagsunog ng insenso at samamba sa Diyos bago siya ng ahas na basahin ito. Pagkatapos ng lahat, ang henerasyon ng mga ninuno na ipinanganak daan-daang taon bago siya ang sumulat sa kanya. Ang katayuan ng Diyos ng digmaan. Sa angkan, dapat sabihin sa buong mundo, ito ay masyadong mataas, tulad ng tunay na Diyos. Walang sino man ang makakalaban sa kanya. Si Su Qingzhou noon. Medyo malungkot din. Pagkatapos makinig kay Ling Yue na magsalita ng ilang salita, ibinaba ng dalawa ang telepono. Dito. Sandali, ang kotse ay nagmaneho na sa isang paradahan sa labas ng tindahan. Ipinaroda ni Ye Fan ang kotse, iniunat ang kanyang daliri at pinindot ang button. Ang magiliw na mukha ni Su Qingzhou ay nagsabi, asawa, lumabas ka sa kotse at kumain ng mga skewer. Kumain, kumain, kumain. Alam mo kung paano kumain. Kaso gusto nilang magpakasal si Weiwei sa lalaking hindi nila gusto. Kailangan mong humanap ng paraan para iligtas siya. Galit na sabi ni Su Qingzhou. Napangiti ng awkward si Ye Fan, ito. Medyo malayo ito sa atin, kung tutusin, bagay ito sa clan. Wala akong pakialam. Sabihin mo oo o hindi. Tanong ni Su Qingzhou. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, kung makuha mo ito, hindi ka ba nag-iisip ng paraan para mailigtas ito? Kung hindi mo mailigtas, wala sa kanya iyon. Kaya tumanggaw siya at sinabing, okay, if that time comes, I will try my best to save her, hindi ba lalaban na lang ako sa martial god hanggang kamatayan? Huwag kang mamatay. Kapag namatay ka, bawal akong maging balo. Pero kailangan mo ring iligtas si Weiwei. Seryosong paalala ni Su Qingzhou. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, at inabot upang hawakan ang makantab na baba ni Su Qingzhou. Oh, naisip na ng aking manugang na babae ang pagkabalo kahit mamatay ako. Hindi ka ba talaga mag-aasawang muli? Napakalinis. Ano? Noon lang napagtanto ni Su Qingzhou na masyado siyang nagsasalita, namumula, inikat niya ang kanyang ulo upang buksan ang pinto, at lumabas ng kotse. Pumasok ang dalawa sa tindahan at kumain ng isang bungkus ng incenso sticks,
Nilalabas ang mainit na dila ni Su Qingzu sa lahat ng oras, ngunit tila nakakapanabag, at kumain sila ng marami. Sa pagbabalik, ngumiti si Ye Fan at tinanong ang babae, asawa, masarap ba? Kumusta? Gusto lang sabihin ni Su Qingzu na masarap ito, ngunit nang may mali siyang naisip, bamantong hininga siya at sinabing, asawa, palagi kang gumagamit ng murang maliliit na bagay para linlangan ako, at kumain ng napakaraming halaga ng higit sa 100 yuan, na napakakuripot. Hindi nakaimik si Ye Fan, ikaw mismo ang nag-order ng grupo ng mga pagkaing vegetarian, at ayaw mo talagang kumain ng karne. Wala akong pakialam, hindi pa rin ako kontento. Nilinga ni Su Qingzu ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at inilagay ito sa tiyan ng babae, hindi ako kontento na kumakain ka pa rin ng marami, ang iyong tiyan ay umbok. Pinuntahan ni Su Qingzu ang kamay ng lalaki, huwag hawakan, huwag hawakan. Naalala lang ni Ye Fan ang tila na pagkasunduan ng babae sa business party noong araw na iyon. Dahil dito ay hindi mapalagay si Ye Fan, pinakawalan niya ang kanyang lakas ng loob, sa halip na hawakan ang tiyan ng babae, hinawakan niya ito. Hoy! Simbolikong itinulak ni Su Qingzu ang kamay ng lalaki, ngunit hindi ito itinulak palayo, na parang umiinom pagkatapos uminom, lasing at lasing, bamulong siya, asawa, ano ang ginagawa mo? Asawa, may ipinangako ka ba sa akin noong nakaraan? Hindi mo dapat nakalimutan iyon. Nakangiting tanong ni Ye Fan. Naramdaman ni Su Qingzu ang paggalaw ng kamay ng lalaki doon, humigpit at lumuwag ang kanyang malambot na katawan, lumakas ang paghinga niya, ikaw. Magaling kang magmaneho, at pag-uusapan natin ito pagbalik mo. Narinig ni Ye Fan ang init sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, umuwi at pag-usapan ito. Ibig sabihin, makakauwi ka na. Pagkatapos niya, naisip ito, hinampas ni Ye Fan ang accelerator, hindi alintana kung siya ay pagmumultahin o hindi, at nagmamadaling umuwi. Gayunpaman, nang makauwi siya, napagtanto ni Ye Fan na may mga bisita sa bahay. Isang chubby na lalaki na nakasuot ng maluwag na oversized shirt ay nakaupo sa kanilang sala, kumakain ng cake at umiinom ng tsaa, ito ay si Jiang Xiaobai. Si Tita Jiang ay nakikipag-chat at tumatawa sa taong ito, nanunood ng TV, at nakitang bumalik sina Ye Fan at Su Qingzu. Ngumiti siya at sinabing, Ye Fan, nandito ang kaibigan mo at naghihintay sa iyo. Nang makita ang produktong ito, hindi maiwasan ni Ye Fan na magkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso, Fatty, bakit ka tumatakbo sa bahay ko sa gabi? Walang sinabi si Jiang Xiaobai, gudong-gudong, pagkatapos uminom ng isang tasa ng tsaa, inilagay ang pagkain sa kanyang bibig pagkatapos lunukan ito, tumakbo siya kay Ye Fan at maawa na nagmakaawa, Mr. Ye, pwede mo ba akong pahiram ng pera? Kabanata 1022 Magligtas ng buhay. 1022. Naramdaman ni Ye Fan ang pagnanasang sipain siya, ang lalaking ito ay pumunta sa kanyang bahay para kumain at uminom, at hiniling sa kanya na humiram ng pera para gastusin. Bakit gusto mo ulit ng pera? Hindi ka ba pumasok sa trabaho sa Zishulin? May sweldo ka doon, sabi ni Ye Fan. Nahihiyang hinimas ni Jiang Xiaobai ang kanyang mga kamay at sinabing, may sweldo, ngunit hindi ito sapat. Kailangan ko ito ng madalian. Magkano? Tanong ni Ye Fan. Sapat na ang isa. 10,000. Medyo kinakabahang tumingin si Jiang Xiaobai kay Ye Fan. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzu. Hindi nila sineseryoso ang perang ito, ngunit hindi ito isang maliit na halaga ng pera. Bakit gusto mo ng 10,000 yuan? Napaisip si Ye Fan sa kanyang sarili. Saan ako maaaring pumunta para magsagawa ng pangangalagang pangkalusugan sa halagang mas mababa sa 10,000 yuan? Naghahanap ba ang mga produktong ito ng partikular na high-end na uri? Awkward na ibinaba ni Jiang Xiaobai ang kanyang ulo, at tila walang lakas ng loob na sabihin ang dahilan. Hindi. Direktang tumanggi si Ye Fan, walang dahilan, gusto mo pa bang humiram ng pera? Kinailangan ni Jiang Xiaobai na sabihin ng matalino, sabi ko. Sabi ko hindi sapat ang dahilan. Fei-Fei ito, may nangyari sa bahay ni Fei-Fei, gusto ko siyang tulungan. Sino si Fei-Fei? Nagtataka si Ye Fan. Tinapik siya ni Su Qingzu, asawa, nakalimutan mo. Hindi ba yun ang babaeng gusto niya? Oh. Naalala ni Ye Fan na iyon ang babaeng nakilala niya sa airport, kaya nagtanong siya, ikaw paano mo nalaman na may nangyari sa bahay niya? Kilalang kilala mo siya. Ngumiti si Jiang Xiaobai at nahihiyang sinabi, nalaman ko na nagtatrabaho siya ng 2 trabaho, naglilinis ng mga bahay ng mga tao sa araw, at nagtatrabaho bilang isang waiter sa isang bar sa gabi. Pumunta lang ako sa bar na iyon, umorder ng beer, at kinausap siya. Tinulungan ko siyang talunin ang 2 alkohol-iko sa bar noong nakaraang linggo, at pagkatapos ay nakilala ko ang isa't isa. Nakinig si Ye Fan sa kalituhan ni Jiang Xiaobai, at halos naintindihan. Darating. Ang pangalan ng babae ay Li Xiaofei. Ang kanyang bayan ay nasa isang maliit na lugar sa gilid ng Southern Province. Matapos makapagtapos ng high school, pumunta siya rito para magtrabaho at kumita ng pera sa loob ng 5 o 6 na taon. Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang, kaya hindi nila mabibigyan ng anumang suporta si Li Xiaofei. Dahil sa kanyang mababang edukasyon at pressure sa buhay ni Huahai, wala siyang gaanong pera taon-taon,
ngunit mayroon pa ring nakababatang kapatid sa bahay na kailangang mag-aral. Sa napakahirap na kapaligiran, si Li Shafei ay maaari lamang maging yaya ng ilang tao sa komunidad sa araw, at isang waiter sa isang bar sa gabi. Napakahirap ng buhay. Pumunta si Jiang Xiaotian sa bar araw-araw at umorder ng ilang murang inumin, para lang makipag-chat kay Li Shafei paminsan-minsan. Unti-unti, binuksan din ni Li Shafei ang chat box sa kanya at pinag-usapan ang mga bagay na ito. Noong nakaraang linggo, sinamantala ng dalawang lasing si Li Shafei. Sila ay binugbog ni Jiang Xiaobai, kaya nagtiwala si Li Shafei sa kanya. Ang tatay ni Feifei ay nasa ospital at ooperahan ang kanyang baywang. Nakalikom siya ng pera kahit saan, ngunit kulang pa siya ng 10,000 yuan. Talagang wala siyang makahiram nito, kaya tinanong niya ako kung mayroon ako. Nagsusumamo si Jiang Xiaobai, Mr. Ye, walang halaga sa iyo ang 10,000 yuan, ngunit ito ay pera na negel iligtas buhay ng kanilang pamilya, para makatulong ka. Kapag nakuha ko na ang sweldo ko next month, dahan-dahan ko itong ibabalik sa iyo. Naawa si Tita Jiang sa gilid ng marinig niya ito. Ye Fan, hindi madali ang babaeng ito. Tulungan mo silang makuha ito, gumagawa din si Xiaobai ng mabubuting gawa. Oo. Mas mabuting magligtas ng buhay kaysa magtayo ng ikapitong antas ng pagoda. Nagmamadaling sinabihan ni Ye Fan ang taong grasa na huminto sa pagsasalita, at lumingon kay Su Qingzhou sa tabi niya at sinabing, asawa, bigyan mo siya ng 10,000. Walang pakialam si Su Qingzhou, kaya hiniling niya kay Jiang Xiaobai na kunin ang kanyang mobile phone at maglipat ng 10,000 yuan sa kanya sa pamamagitan ni Yulbao. Nakakuha si Jiang Xiaobai ng 10,000 yuan, tuwang-tuwang nagsabi ng 100 beses ng pasasalamat, at agad na tumakbo palabas. Ang Jiang Xiaobai na ito ay isang binhi ng infatuation. Tinatansya na sa panahong ito, ang lahat ng kanyang lakas ay ginugol sa paghabol sa mga babae, sabi ni Su Qingzhou. Ipinikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata ng may pag-iisip, at sinabing, hinihiling siya ng kanyang amo na bumaba ng bundok dahil gusto niyang maranasan niya ang ilang mga tao at mga bagay. Kung siya ay nahuhumaling sa infatuation. Napakurap si Su Qingzhou, nakikinig sa lalaki. May kung ano sa mga salita, at sinabi niya, hindi mo gusto si Jiang Xiaobai at ang babaeng iyon na nagngangalang Li Shafei. Ngumiti si Ye Fan at nagsabi, mabuti o masama, wala itong kinalaman sa amin, Mrs. Sa tingin ko ay gamabi na, tiyak na pagod ka, di ba? Pinandilatan siya ni Su Qingzhou, sa pag-aakalang si Tia Jiang ay nasa gilid pa rin, ang taong ito ay talagang balisa. Gusto kong manood ng TV kasama si Tita Jiang saglit, matulog ka kapag pagod ka, sabi ni Su Qingzhou, at kinaladkad si Tita Jiang sa sofa. Natahimik si Ye Fan saglit, ano ang nakakahiya dito? Bilasan mo maligo at matulog, okay. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Nang makitang iyon ang tawag ni Du Yuner, agad niya itong sinagot. Yuner, anong meron? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Kuya Ye Fan, pwede ka bang pumunta dito? Nag-aalala ang boses ni Du Yuner. Naging tense ang puso ni Ye Fan, at mabilis siyang nagtanong, ano ang nangyayari? Isang grupo ng mga miyembro ng construction team ang dumating upang puwersahang i-demolish ang aming bagong inilipat na Huahay No. 3 primary school. Sumakay sila sa mga excavator at lahat ng bagay. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, walang magawang sabi ni Du Yuner. Nakakunot ang mga kilay ni Ye Fan, at alam niyang hindi siya makapagsalita ng malinaw sa telepono, kaya sinabi niya, huwag kang magpanik, Yuner, kahit anong mangyari, protektahan ang kaligtasan ng mga bata. Pupunta ako ngayon. Ibinaba ni Ye Fan ang telepono. Pagkatapos ay sinabi niya kay Su Qingzhou na nanonood ng TV, asawa, hayaan mo akong lumabas. Malamang na may narinig si Su Qingzhou at nag-aalalang nagsabi, sige, tawagan mo ako ng direkta kung kailangan mo ng anumang tulong mula sa akin. Tumango si Ye Fan, lumabas at nagmaneho ng kotse ng diretso sa Huahay 3rd Primary School. Buti na lang at walang masyadong sasakyan sa kalsada sa ngayon. Nang dumating si Ye Fan, wala pang kalahating oras ang inabot. Pagdating ko sa labas ng Sanxiao, nakita ko na ang ilang construction bar ay hinayla sa pintuan, at ilang mga karatula din ang inilagay doon, na nagbabawal sa random na pag-access. Sa sandaling ipinarada ni Ye Fan ang kotse, tumalon siya sa rehas at diretsyong pumasok sa campus. Hinabol siya ng ilang manggagawa at tinanong kung sino si Ye Fan, ngunit tamad si Ye Fan na sumagot at tumakbo papasok. Hindi nagtagal, narinig ni Ye Fan ang construction sound ng boom mula sa teaching building ng paaralan. Ang lalong ikinabahala ni Ye Fan ay ang marinig ang iyak ng ilang bata. Nagmamadaling lumapit si Ye Fan at nakitang sa ilalim ng mga searchlight ng ilang construction site, isang grupo ng mga bata na inilabas mula sa welfare home ang nagtitipon sa labas ng gusali ng pagtuturo, at 7 o 8 sa kanila ang umiiyak. Yuner. Nakita ni Ye Fan si Du Yuner at ilang auntie mula sa welfare home na inaaliw ang bata doon. Brother Ye Fan, lumingon si Du Yuner, nakita si Ye Fan na papalapit, at galit na sinabi, hindi nila tayo pinatira dito, pinalayas nila tayo. Ang mga gamit ng mga bata ay nandoon na lahat, at wala akong panahon para kunin ang mga ito. Paglabas nila, gumamit sila ng mga excavator para simulan ang paggiba ng bahay. Kahit paano ko sila hikayatin, umiiyak pa rin sila.
Kumunot ang noo ni Yefan at sinabing, hindi ba't sinabi mo na tinanong mo ang mga pinuno ng Civil Affairs at Education Department, bakit bigla mo itong gustong i-demolish? Nagtanong ako, ngunit hindi malinaw sa akin ng mga pinunong nakausap ko noon, wala silang trabaho, at sinabi nilang titingnan nila bukas. Namumula ang mga mata ni Duyuner, pero pagkaraan ng isang gabi, ito ay maagang na-demolish. Wala na. Habang siya ay nagsasalita, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng safety helmet, may hawak na walkie-talkie at humihit-hit ng sigarilyo, kasama ang ilang malalakas na lalaki mula sa engineering team, ay nagmamayabang. Little girl, di ba sabi ko umalis ka na dali? Ito ang construction site. Kung hindi tayo aalis ulit, magiging irresponsible tayo sa aksidente. Malakas na sigaw ng medyo may edad na. Kabanata 1023 Mas mabuti ang aking temper. 1023. Tumayo si Yefan sa harap ni Duyuner at nagtanong na may magaang ekspresyon, ang lugar na ito ay pinahintulutan ng gamitin bilang isang welfare home at naitayo na muli. Mayroon ka bang anumang pag-aproba para sa gayong sapilitang demolisyon? Tiningnan ng foreman si Yefan pataas at pababa at sinabing, ikaw sino ito? Ito ay isang construction site, naghihintay na makalabas ang mga walang ginagawa. Tinanong kita kung mayroon kang anumang mga dokumento sa pag-aproba. Kung wala kang mga legal na pamamaraan, illegal para sa iyo na i-demolish ito ng ganito, sabi ni Yefan. Tumawa ang foreman, may kalokohan. Pero kailangan ko bang ipakita sa iyo? Sino ka? Ikaw ba ang mayor ng Huahay City? Tumawa ang isang grupo ng mga manggagawa, tila hindi sineseryoso ang mga salita ni Yefan. Tiningnan ni Yefan ang mga uniforme ng mga taong ito, na may nakasulat na, Thunder Dragon Real Estate, at hindi maiwasang mapasulyap sa matataas na gusali ng tirahan sa silangan ng primaryang paaralan. Ang residential area na iyon ay ang real estate ng Thunder Dragon, hindi nakakagulat na inaabangan nila ang elementarya na ito. Kung ang elementarya ay magiging isang welfare home, mawawalan sila ng pagkakataong pataasin ang halaga ng ari-arian, na walang maidudulot sa kanila. Nang makitang hindi siya pinansin ng grupo, dumiretso si Yefan papunta sa excavator na ginagawa. Hoy! Anong ginagawa mo? Sumigaw ang foreman, bilisan mo. Hindi ito pinansin ni Yefan, diretsyong tumalon, at tumayo sa ibabaw ng excavator. Kaagad, sinipan ni Yefan ang gumagalaw na baras ng excavator. Klang-klang. May isang metal na ungol, ang matibay na gumagalaw na baras ng excavator ay biglang natapakan, at ang backhoe ay diretsyong nahulog sa lupa. Tila imposibleng magpatuloy sa pagtatrabaho. Dose-dosenang mga manggagawa sa pinangyarihan ay natigilan, sa pag-aakalang sila ay nasilaw. Ang mekanikal na baras na iyon ay sapat na malaki upang pasanin ng 10 toneladang timbang. Paano siya nabasag ng paa ng lalaking iyon? Si Yefan ay tumalon mula sa excavator, lumapit sa foreman, at muling nagtanong, mayroon ka bang dokumento ng pag-aproba? Ipakita ito sa akin. This time, nagpanik ang foreman, sino ba naman ang makakatagal kung may naapakan siya? Napangiti na lang ng mapait ang foreman at sinabing, ako. Sabi ng amo namin na hindi pa namin dinadala. Babayaran namin ito sa loob ng ilang araw. Nang marinig ito ni Duyuner, galit niyang sinabi, kaya nagsinungaling ka lang. Dini-demolish mo ang mga tao nang walang pahintulot ng gobyerno. Illegal ka. Hindi. Mabilis na ipinaliwanag ng foreman, munting babae, itong kapatid, tiyak na makukuha ng aming boss ang pag-aproba, mayroong isang tao sa aming Thunder Dragon Real Estate, at ang pag-aproba ay bababa ng maaga o huli. Wala akong pakialam kung sino ang nasa boss mo. Ngayon kunin ang lahat at kagamitan at umalis dito, malamig na sabi ni Yefan. Mukhang napahiya ang foreman at sinabing, Itong kapatid na lalaki, huwag mo kaming pahirapan, kumakain din kami nitong mangkok ng kanin at nagtatrabaho para sa amo. Kung hindi natin sisirain ngayong gabi, pangit, at most winabawas ka na sa sweldo mo, pero ikaw, baka patay ka na. Ngumisi si Yefan at sinabing, mamamatay ka pa ba? Hindi ba? Mabilis na lumapit ang foreman sa mahinang boses at sinabi, alam kong malakas ka, ngunit hindi mahalaga kung ang isang tao ay masyadong makapangyarihan. Kuya, alam mo ba ang tungkol sa demolisyon at paglipat ng Kiao Village sa hilaga ng Huahay sa huling 2 buwan? Dahil din sa tumangging umalis ang dalawang magsasaka, at pinilit nilang makipagtalo sa aming amo at humingi ng dagdag na pera. Makalipas ang 1 linggo, aksidenteng, nasunog ang 2 pamilya sa gabi at nasunog hanggang sa mamatay. Talaga, napakalakas ng boss mo. Magsunog sa sikat ng araw. Nakangiting tanong ni Yefan. Hindi ko sinabi. Hindi sinasadyang sinimulan nila ang apoy. Mabilis na binago ng foreman ang kanyang mga salita at sinabi, sa madaling salita, ipinapayo ko sa iyo na sumama sa mga batang ito. Para sa isang tirahan, kung nasaktan mo ang mga tao sa itaas, ikaw ay may kabayaran. Kung ikaw ay namatay, hindi mo ito magagawa. So, alam mo na sinunog ng amo mo ang 2 pamilya, pero lihim mo itong itinago, at pagkatapos ay giniba mo ang bahay nila, di ba? Nakangiting tanong ni Yefan. Ang foreman ay mukhang napahiya, ang kanyang mga mata ay umiwas, at sinabi, sinisikap kong hikayatin ka na may mabuting hangarin, paano kaming maliliit na tao na pamahalaan ang napakaraming bagay.
Ang iyong amo ang pumatay, hindi ba't kayong mga maliliit na tao? Biro ni Yefan. Namula ang foreman at sinabing, anyway, sinabi ko na sa iyo, kung gusto mong mabuhay, huwag mo kaming pigilan. Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, kung gayon hayaan mong linawin ko sa iyo, hanggang 3 lang ang binibilang ko. Kung hindi ka aalis, gagawin kong parang mga poste ng excavator ang iyong mga binti. Natigilan si Foreman, hindi niya inaasahan na matatakot si Yefan, at medyo naging dilema siya saglit. 1, 2. Sa sandaling magbilang si Yefan ng 3, inikot ng Foreman ang kanyang ulo at tumakbo palabas. Hindi naman sila tanga, hindi na kailangang magpakahirap, kung hindi, paano sila kikita? Hindi nagtagal at tumakas ang isang grupo ng mga miyembro ng construction team, at wala na silang panahon para itaboy ang mga kagamitan. Brother Yefan, ano ang nangyayari sa Thunder Dragon Real Estate? How dare you make such gulo nang walang approval? Kumunot ang noo ni Duyuner. Nag-isip sandali si Yefan at hiniling sa babae na maghintay, pagkatapos ay tinawagan niya si Ning Zimo. Nang sagutin ni Ning Zimo ang telepono, mukhang maraming nag-uusap doon. Asawa, ano ang problema? Ninger, busy ka ba? Oh, may talakayan sa gang, sabihin mo sa akin, tumahimik silang lahat, sabi ni Ning Zimo. Agad na ipinaliwanag ni Yefan ang sitwasyon ng Leilong Real Estate. Pagkatapos makinig kay Ning Zimo, nag-alinlangan siya at sinabing, Thunder Dragon Real Estate. Ang amo nilang si Zhang Tianlong, narinig ko na anak siya ng presidente ng Far East Association, pero hindi ko pa sila nakontak, kaya hindi ako sigurado. Ang mga mayor na nagsilbi ng ilang termino ay nagbigay sa kanila ng mukha ng Thunder Dragon Real Estate, na dapat ay nauugnay sa background ng Far East Association. Ito pala ang background ng Far Eastern Conference. Ungol ni Yefan. Narinig din ni Yefan ang tungkol sa gang na ito. Iba ito sa isang gang tulad ni Zishulin, at iba rin ito sa ilang underground na pamilya sa Xia Kingdom. Ang Far East Association ay isang malaking internasyonal na gang na umunlad sa Xia at mga kalapit na bansa sa pamamagitan ng kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Dahil may mga kapangyarihan sa mga kalapit na bansa ng Xia Kingdom, ang gobyerno ng Xia Kingdom ay magbibigay din ng ilang kaginhawahan sa Far East Association para sa kapwa-benepisyo. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa Xia Kingdom na magpadala ng mga tropa sa ibang mga bansa anumang oras upang maprotektahan ang kaligtasan ng sarili nitong mga mamamayan at mga kalakal. Sa kasong ito, ang Far East Association, isang lokal na ahas sa lokal na lugar, ay maaaring gumanap ng maraming tungkulin. Siyempre, may ilang malilim na deal na maaari ding gawin sa pamamagitan ng Far East Council. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng Far East Association mismo ay ang Xia Kingdom at ang mga nakapaligid na bansa. Lumitaw lamang ito dahil sa pangangailangan ng naturang organisasyon na maging responsable sa ilang madilim na gawain. Gayunpaman, sa lakas at kapangyarihan ni Yefan, syempre wala ang Far East Association. No wonder it's so crazy, it turns out to be from an international background. Hinawakan ni Yefan ang kanyang leeg at sinabing, then you can go to Zhang Tianlong and contact him. Don't care. Since this school has agreed to return to the orphanage, let him let go. Ngumiti si Ning Zimo at sinabing, akala ko ba gusto mong patayin ko si Zhang Tianlong? Tumatanda ka na ba at bumubuti ang ugali? Kabanata 1024 Girls Boys. 1024. Wala itong kinalaman sa init ng ulo. Tinatamad akong makipagtalo. Hindi sulit na sayangin ang oras ko sa kanila. At saka, si Direk Lee ay nasa espiritu ng langit, at ayaw niyang madamay ang orphanage sa napakaraming bagay, mahinang sabi ni Yefan. Nang makakita ng mga epic level powerhouses at makita kung ano ang malawak na mundo, walang interes si Yefan sa mga makamundong pakikibaka na ito. Hanggat ang mga bata ay maaaring lumaki dito ng ligtas at masaya, tulad ng para kay Zhang Tianlong, Leilong Real Estate, at sa Far East Club, hindi siya interesado sa pakikitungo pa. Huwag lumampas sa 1 pulgada, at kung kailangan mong magpatawad sa iba, halos tapos ka na. Kapag mayroon kang malawak na pag-iisip, maaari mong palawakin ang iyong mga abot-tanaw, at kapag mayroon kang malawak na abot-tanaw, tunay mong makikita ang malaking mundong ito. Naintindihan ni Ning Zimo, ma'am, I see, gagamitin ko ang background ng pamilya Ning para makipag-chat sa kanya at tawagan ka mamaya. Sa mga tuntunin ng katayuan ng Far East Association, si Zishulin, isang Huahay gang, ay hindi na sila mapapa-address. Gayunpaman, bilang pinuno ng 5 underground na pamilya sa Xia Kingdom, sapat na dapat ang status ng pamilya Ning. Pagkatapos ng lahat, ang impluwensya ng pamilyang Ning ay sumasaklaw sa ilang probinsya, at ang bilang ng mga miyembro ng gang sa Xia Kingdom ay hindi maihahambing sa Far East Association. Pagkatapos ibaba ni Yefan ang telepono, sinabi niya kay Duyuner, hayaan mong si Ninger ang humawak sa problema. Pakiayos na manatili muna ang mga bata. Gabi na, at pagod na ang mga bata. Nakangiting tumanggo si Duyuner, at pinapasok ang mga tiyahin at mga bata para ayusin ang mga kama. Bagaman maraming bagay sa elementarya ang hindi naayos, ang lugar ay sapat na malaki, at sa kaunting pag-aayos, maaari itong maging isang magandang tahanan para sa kapakanan.
Kung aabutin ng ilang buwan ang muling pagtatayo, sa pagtatapos ng taon, tiyak na mas maraming bata ang mapapaunlakan nito kaysa sa nakaraang Ivy Welfare Institute. Brother Yefan, babalik ka na ba? Nag-alinlangan si Duyuner, ngunit mahinang nagtanong. Saglit na natigilan si Yefan, pagkatapos ay ngumiti ng malumanay, hindi, dito ako mananatili ngayong gabi, at hindi ako aalis hanggat hindi naaayos ang lahat. Nang marinig ito ni Duyuner, masaya siyang umakyat para yakapin si Yefan at hinalikan, ang galing. Nalulugod ako na nandito ka. Napahiya si Yefan saglit, si Duyuner ay isang batang babae na namamahala sa isang welfare home, kaya maaaring ma-pressure siya kapag weekdays. Isipin mo na lang, ang kindergarten ay nagmamalasakit lamang kapag ang mga bata ay pumapasok sa paaralan, habang ang isang welfare home ay kailangang pamahalaan nito 24 na oras sa isang araw, na nangangailangan ng higit na pagsisikap. Para man ito kay Pangulong Leo sa lalaki ni Duyuner, dapat siyang gumugol ng mas maraming oras at ibahagi ito para sa kanya, at least pumunta at makakita pa. Ngumiti si Yefan at hinaplos ang buhok ng babae, "Tara na, tulungan natin ang mga bata na ayusin ang mga kama." Oo, matamis na ngumiti si Duyuner. Ang no. 3 primary school ay inilipat dahil mayroon itong bagong gusali ng paaralan. Umalis ang school building dito, hindi naman kalakihan ang dormitory building. Gayunpaman, kahit na hindi ito malaki, mayroong 3 palapag, na kayang tumanggap ng higit sa 100 mga bata, na higit pa sa sapat para sa 12 ng mga bata sa ampunan. Nagpadala si Yefan ng mensahe ng WeChat kay Su Qingzu sa bahay, na sinasabi sa kanya na huwag nang bumalik ngayong gabi, at pagkatapos ay tinulungan nila ni Duyuner ang ilang tiyahin na ipagkalat ang mga higaan para sa mga bata. Natutunan na ito ng ilang mas matatandang bata, at maaari pa nilang tulungan ang kanilang mga nakababatang kapatid na mamili. Medyo mainit ang eksena. Nang maglalakad na si Yefan mula sa isang dormitoryo patungo sa susunod, narinig niya ang pag-aaway mula sa loob. Galing ito kay Tuan Chun. Bawal kang kunin. Malinaw na akin ito. Ako ang unang nakakuha. Pumasok si Yefan at nakita si Xiao Tuanchun, na humahabol sa isang malaking chinchilla kasama ang isang batang lalaki na may takip sa palayok. Unan. Hinihila ni Tuanchun ang buntot ng chinchilla, habang ang ulo ng kaldero ay nakahawak sa ulo ng chinchilla, at ang dalawa ay tumangging sumuko sa isa't isa. Dahil sa paglipat na ito, maraming bagay ang nagkagulo, at ang ilang bagay na pag-aari ng ilang mga bata ay biglang naging malabo kung kanino pag-aari. Sumimangot si Yefan, pumasok at sinabing, "Huwag na kayong magtalo, lahat tayo ay magkakapatid, kung mayroon kang sasabihin, pag-usapan ito." Ninakawan niya ang una ng pusa ni Tuan Tuan. Ibinigay ito kay Tuan Tuan ng magandang kapatid. Galit na sabi ni Tuan Chun. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nag-isip tungkol dito. Tila binigyan ni Su Qingzu si Tuan Chun ng gayong unan, ngunit hindi ito masyadong malinaw. Ang batang lalaki sa takip ng palayok ay mukhang mas matanda ng 2 o 3 taon kaysa kay Tuan Chun. At galit na sinabing, "Halatang akin ito. Bitawan mo." Sa isang malakas na paghatak, ang batang may ulo ng palayok ay kinaladkad ng buong tao sa harapan. Ang Totoro na unan ay inagaw pabalik ni Tuan Chun, ngunit ang batang lalaki na nakatikip ang ulo sa palayok ay diretsyong bumagsak sa lupa na may array. Nagmamalaki si Tuan Chun, niyakap ang malaking chinchilla, at nakangiting naglakad patungo sa kanyang kama. Nagtawanan ang mga batang lalaki at babae sa tabi nila haha, at ang batang may ulo ng kaldero ay nahiya, at kailangan niyang abutin at itulak ang bola mula sa likod. Sumimangot si Yefan at pipigilan na sana ito, ngunit nalaman na alam ito ni Tuan Chun, tumalikod at sinipa ang bata gamit ang takip ng palayok sa tiyan. Bumagsak sa lupa ang bata na may puwit, wow, umiiyak, pinupunasan ang kanyang mga luha, hindi siya naglakas loob na bumangon. Marunong akong umiyak. Siya. Nag-face-face si Tuan Chun. Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, hinayla ang batang lalaki na may takip, at sinabing, paano maiiyak ang isang batang lalaki? Hindi ito lumaki ng ganito. Ang takip ay naiupi, nagpipigil ng luha, at tumango. Napabuntong hininga si Yefan at tumingin kay Tuan Tuan na nakahiga na sa kama na may mapaglarong tingin, isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Medyo malakas ang batang babae na ito. Tinatayang kapag weekdays, ang mga boys na gustong mangbuli sa kanya ang ay-bully niya sa halip. Paglabas niya, naglalakad din si Duyuner at nagtanong, "Brother Yefan, anong problema?" Narinig kong umiiyak ang bata. Matapos makinig kay Yefan na ipaliwanag ang sitwasyon, napangiti si Duyuner at walang magawa, hindi ko alam kung ano ang problema sa grupong ito. Halatang babae ito, ngunit napakalakas nito kaya patuloy niyang pinapaiyak ang mga batang iyon. Tumango si Yefan, nakikita ko, maaari akong maging isang babaeng wrestler sa hinaharap. Sinabi ni Duyuner na may kaunting nostalgia, minsan pakiramdam ko ay medyo katulad siya ni Brother Yefan. Nag-aaway ang mga bata, protektahan ako. Pero lalaki ako kung tutuusin, babae siya, at kailangan mo siyang alagaan kapag nag-away kayo. May naisip kaagad si Yefan at sinabing, pagkatapos ng gabing ito, alagaan natin ang mga bata. Paghiwalayin natin ang mga lalaki at babae, bagamat bata pa sila, hindi magandang magsama-sama.
Bueno, alam ko, gagawin ko ito ngayong gabi, dahil ito ay masyadong nagmamadali, at kailangan kong muling hatiin ito bukas, sabi ni Duyuner. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Yefan. Nang makitang tumatawag si Ning Zimo, kinuha ito ni Yefan at tinanong, Ninger, paano? Pupunta ba? Sinabi ni Ning Zimo doon sa hindi komportableng tono, asawa. Itong si Zhang Tianlong, mukhang hindi nila sineseryoso ang pamilya nating Ning. Kabanata 1025 Subaybayan. 1025. Oh. Medyo nagulat si Yefan at nagtanong gaya ng dati, ano ang sinabi niya, maaari mong sabihin sa akin ng direkta, hindi mahalaga. Napabuntong hininga si Ning Zimo at sinabing, sabi ni Zhang Tianlong, ang ating Zizu Forest o ang pamilyang Ning ay maliliit na puwersa lamang na wala sa mainstream, at hindi sila karapat-dapat na makipag-ayos sa kanila. Ang paaralang ito ay leveled, at isang pribadong aristokratikong primaryang paaralan ang muling itatayo dito, sinumang maglakas loob na hamarang sa kanya ay direktang. Direkta ano? Nakangiting tanong ni Yefan. Anyway, napakahirap niyang sinabi, sa madaling salita. Kung sino man ang pumihil sa kanya, papatayin niya ang sinuman, sabi ni Ning Zimo. Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at tumawa, kumuha ng isang pakete ng sigarilyo, sinindihan ang isa, huminga, at sinabing, Ninger, napakayabang niya, bakit hindi ka kumuha ng isang tao upang dalhin sa kanila ang Thunder Dragon Real Estate? Nag-aalangan na sinabi ni Ning Zimo, gusto ko lang nadalhin ni Xiao Zhao ang mga tao para bigyan sila ng kulay, kausapin siya ng mabuti, at magmukhang hindi siya magagapit. Ngunit, iniisip ko, hindi malinaw si Zhang Tianlong, mas gugustuhin natin ang background ng kanyang pamilya, dahil naglakas loob siyang sabihin iyon, sa palagay ko. Siguro ang malayong silangan ay hindi magiging kasing simple ng nakikita sa ibabaw. Tumango si Yefan at sinabing, naiintindihan ko, kung gayon hindi mo na kailangang lumipat, titingnan ko ito. Mayroon bang espesyal sa background ng Far East Association? Pagkatapos ibaba ni Yefan ang telepono, nakipag-ugnayan siya kay Su Qingzhou. Si Su Qingzhou ay hindi pa nagpapahinga, at nang malaman niya na si Yefan ay mag-iimbestiga sa Far East Society, agad siyang nagtungo upang ayusin ang impormasyon mula kay Tianyan. Ang Far East Association ay hindi isang maliit na organisasyon, kaya mabilis itong nakakuha ng maraming impormasyon. Gayunpaman, mula sa pananaw ng katalinuhan, walang espesyal sa Far East Society. Bukod sa pagkuha ng ilang makapangyarihang internasyonal na mga mersenaryo bilang mga bodyguard, walang espesyal na background. Hindi maiwasang magtaka ni Yefan, itong si Zhang Tianlong ay talagang natulala, hindi ba niya alam kung gaano siya kabigat? Sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag sa direksyon ng gate ng paaralan. Sumimangot si Yefan at mabilis na lumabas. Pagdating ko sa palaruan ng paaralan, nakita ko kaagad ang isang itim na Bentley, na nagmamadaling pumasok sa gate ng paaralan ng napakalakas. Sa magkabilang panig ng Bentley, 12-dosenang mga bodyguard na nakaitim na suit ang nakatayo. Karamihan sa mga bodyguard na ito ay puti at itim na may matipunong tangkad. Sa pamamagitan ng mamamatay tao na aura sa mga bodyguard na ito, makikita na lahat sila ay tinanggap ng ilang mga internasyonal na kumpanya ng seguridad, at maaaring maging mga mersenaryo, ngunit sila ay pinaputi sa pamamagitan ng ilang paraan. Ang susi ay ang mga taong ito ay may mga baril na pinalamanan sa kanilang mga baywang. Ito ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng mga bodyguard ng mga ordinaryong mayayamang pamilya. Hindi ito inaprubahan ng gobyerno, at walang nang ahas na magtago ng baril. Pagkababa ng bodyguard sa Bentley, binuksan niya ang pinto sa likuran. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng light blue shirt, Hermes belt, at isang pares ng makintab na handmade na custom na leather na sapatos. Mainit ang kanyang kulot na buhok, at pinupunasan niya ang isang pares ng salamin na may scarf na sutla sa kanyang kamay, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi maipaliwanag na mayabang. Nabalitaan ko na may mga tao mula sa background ng pamilyang Ning na gustong pigilan kami sa Thunder Dragon Real Estate at gawing welfare home ang sirang lugar na ito. Mukhang ikaw iyon. Dahan-daang sinuot ng lalaki ang kanyang salamin at mukhang walang pakialam. Nakatingin kay Yefan. Tahimik na tumingin si Yefan sa lalaki, at nakangiting nagtanong, ikaw si Zhang Tianlong. Ang kinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, anong klaseng bagay ka, karapat-dapat kang tawagin ang young master na ito sa kanyang pangalan. Si Yefan ay huminga ng sigarilyo, pamitik ng abo, at nagsabi, sa palagay ko. Malapit na, mayroon kang malaking pamilya sa malayong silangan, at hindi ka nagkukulang sa isang maliit na lugar, hayaan mo na ang mga batang iyon, mayroon pa silang pamilya. Hindi. Kung ikaw ay mahirap, ikaw ay mag-isa, at kung ikaw ay mayaman, ikaw ay makakatulong sa mundo. Hindi magandang maging mayaman. Ha. Kakaibang ngumiti si Zhang Tianlong, hindi man lang ako nag-abala na malaman kung sino ka, kaya makikinig ako sa iyo. Ang mga salitang ito, alam mo bang isa kang tanga? Sa mundong ito, walang magulang ang mga bata, kailangan ba tayong palakihin ng mayayaman? Ito lang ang masisisi sa kanilang masamang buhay. Ang mundong ito ay palaging malakas na biktima.
Sabi ni Zhang Tianlong, iminuwestra ang isang puting bodyguard sa tabi niya, at malamig na sinabi, "Derayere mo ang kanyang bibig." Ang malaking puting lalaki na may tinina pulang buhok ay tumango, "Oo. Boss." Kaagad, 2 metro ang layo, maraming malalaking lalaki ang ngumisi at dirdiretsyong naglakad patungo kay Ye Fan. Ang matipuno niyang mga braso, na may buhol-buhol na mga kalamnan, ay tila nabasag sa napakalaking itim na suit. "Alam mo ba kung fu? Halika at ipakita mo sa akin ang iyong mga kamay," ngumisi ang malaking puting lalaki. Nang makitang hindi kumibo si Ye Fan, ngumisi ang malaking lalaki, iwinagayway ang kanyang kamao na kasing laki ng sandbag, at binasag ito sa ulo ni Ye Fan. Bang! Sa mahinang tunog, inisip ng lahat na si Ye Fan ay mabubugbog hanggang mamatay. Ngunit, nakita ko ang malaking puting lalaki na pinaalis ng isang sipa. Mahigit sa 200 malalakas na lalaki, ang buong lukab ng dibdib ay lumubog, nagsuka ng dugo, at namatay ng direkta sa harap ni Zhang Tianlong. Dahan-daang binawi ni Ye Fan ang kanyang mga paa, humithit ng sigarilyo, at sinabing, "Sabi ko. Malapit na itong matapos." Masyadong mahirap si Ye Fan para harapin ang maliliit na hamak na ito. Pula at puti ang mukha ni Zhang Tianlong, at bigla siyang ngumisi, "Alam mo, kahit sino ka man, kahit anong background mo, napunta ka na sa taong hindi mo kayang guluhin. Okay. Sa tingin mo napakalakas mo ha? Well, pero hayaan mong sabihin ko sa iyo. Hanggat handa ang ating Far East Society, madaling sirain ang isang pamilyang Ning. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagpukaw sa young master na ito." Natapos magsalita si Zhang Tianlong at diretsyong umupo. Sa kotse, inutusan niya ang isang grupo ng mga bodyguard, "Gusto ko siyang maging mashmeat." Sunog. Isang grupo ng mga bodyguard ang agad na naglabas ng kanilang mga baril at sinimulang barilin si Ye Fan nang hindi sinasadya. Ang mga makakapal na bala ay tumawid sa mga linya ng apoy at nagtipon patungo kay Ye Fan. Ngunit sa sandaling ito, ang figure ni Ye Fan ay sumalakay na sa gilid ng Bentley, at binasag ang salamin ng bintana gamit ang isang kamao. Nagulat ang mukha ni Zhang Tianlong, at sa sumunod na segundo ay nalaman niyang kinurot ni Ye Fan ang kanyang leeg. "Bakit hindi ko masabi sa iyo, ang background ng Far East Association ay walang silbi sa akin," napabuntong hininga si Ye Fan. Nang makita ng isang grupo ng mga bodyguard na nahuli ang kanilang amo, itinutok nilang lahat ang kanilang mga baril sa ulo ni Ye Fan, ngunit hindi sila nang ahas na bumaril ng madali. Kinagat ni Zhang Tianlong ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mabahong bata. Ang lakas ng loob mong hawakan ako, gusto kong mamatay ang buong pamilya mo." Maraming pinuno ng Xia Kingdom ang hindi nang ahas na hawakan ang ating Far East Association ng basta-basta. "Pagod ka na bang mabuhay?" Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, itong si Zhang Tianlong ay talagang mukhang hindi siya natatakot sa langit, at binanggit pa niya ang pinuno ng Xia Kingdom. Posible kayang ang malayong silangan ay may nakatagong background. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Ye Fan. Nang makita ni Ye Fan ang tumatawag, bigla siyang nataranta. Dragon King. Sa kabilang bahagi ng telepono, si Ye Longteng iyon. "Ye Fan. Bakit nakikipagtalo ka na naman sa Far East Society?" Mataimtim na sinabi ni Ye Longteng, "Huwag punatin ang iyong mukha, na si Zhang Tianlong ay ang pinakamamahal na anak ni Zhang Yi, ang presidente ng Far East Society. Kung sasaktan niya siya, tiyak na mahahanap siya ng Far East Society. Ang gulo ng ating Xia Kingdom." Ang mga mata ni Ye Fan ay kainahinala, tulad ng Far East Association, tulad ng isang Zhang Tianlong, kahit na agad na pinapansin si Ye Longteng. Kabanata 1026. Hindi ko nakita ito. 1026. Kailan natakot ang iyong mga kaluluwa ng dragon sa kahit isang Far Eastern Conference? Ngumisi si Ye Fan, "Kung ang Far Eastern Conference ay manggahas na sumakay sa ulo at tae ni Xia Guo, kung gayon ang iyong Dragon Soul ay maaaring mabuwag din." Napabuntong hininga si Ye Long, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, "Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Sa tingin mo ba ang Far East Club ay isa lamang internasyonal na underground gang? Maaari lamang nating pakitunguhan ang mga tao sa likod nila ng may pag-iingat." Bagamat inaasahan ito ni Ye Fan sa kanyang puso, naramdaman niya na ang Far East Conference ay dapat magkaroon ng hindi pangkaraniwang background, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon katikot ang Dragon Soul. "Oh, sino? Pakinggan natin," sabi ni Ye Fan. Saglit na nag-alinlangan si Ye Longteng at sinabing, "Hindi ako sigurado kung sino ito, ngunit dapat itong master sa kaharian ng katapusan ng mundo. Doomsday Kingship." Naging solemn na ang mukha ni Ye Fan, at naunawaan niya kung bakit walang prinsipyo si Zhang Tianlong. Tinatayang si Zhang Tianlong mismo ay hindi alam kung sino ang nasa likod ng Far East Club, ngunit ang alam lang niya ay may mga pribilehiyo sila sa Xia Kingdom. Sa sandaling ito, tumigil si Zhang Tianlong nang makita niyang sinagot ni Ye Fan ang telepono. Malamang na may nahulaan siya, at hindi niya napigil ang sabihin ng may pagmamalaki, "Paano na? Brat, alam mo ba na napakalakas ng Far East Club natin? Hindi mo ba hahayaan?" Hindi siya pinansin ni Ye Fan, medyo naguguluhan, at tinanong si Ye Longteng, "Hindi mo ba dapat tanggihan ang mga tao ng Doomsday King na pumasok sa Xia Kingdom, bakit napakagalang mo?" Ye Fan,
Sa tingin mo ay napakasimple, sa tingin mo na ang underground na organisasyon ang pakikibaka sa pagitan ng dalawang bansa, kapag ito ay tumaas sa pandaigdigang antas, ay napakasimple at bastos. Isipin mo, kahit na ang bansang Magnesio at ang ating bansang Siya ay nag-aaway ng militar at palihim na nag-aaway, hindi ba't marami rin tayong nakikiisa sa kalakalan? Ang mga sinaunang Diyos at ang paghahari ng Doomsday, hanggat walang tunay na kumpletong digmaan, dapat silang bawat isa ay umatras ng 50 hakbang mula sa isa't isa, at walang sinuman ang maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ang Far East ay magiging isang sangla na ang Doomsday Kingship ay inilalagay sa paligid ng ating Siya Kingdom. Ang ating Siya Kingdom ay nasa Europe din naglagay ng kanilang sariling mga pawns. Ito ay katumbas ng isang outpost. Kapag nagkaroon ng anumang problema, magkakaroon ng reaksyon sa unang pagkakataon. Ano ang alam ni Zhang Tianlong? Umasa rin siya sa kapangyarihan, fox at tigre na prestihiyo ng kanyang ama na si Zhang Yi. Nagbubulag-bulagan din kami sa maraming bagay, basta huwag lang masyadong lumayo, halos matuturuan sila ng leksyon. Sabi ni Ye Longteng. Ngumisi si Ye Fan, kung gayon, alam mo ba na sinunog nila ang mga tao para sa pagkuha ng lupa? Saglit na natahimik si Dragon King, pagkatapos ay nagsabi, may ilang mga bagay, maaari lamang nating asikasuhin ang pangkalahatang sitwasyon, maaari mo siyang bigyan ng isa pang pagkakataon, hindi na kailangang gawing out of control ang mga bagay. Marami na akong binigay na pagkakataon sa kanya, tama siya o mali. Kailangan mong makasama sa akin at sa bahay ampunan kaya kung ibigay ang mukha sa hari ng araw ng paghuhukom, ngunit hindi ibig sabihin na natatakot ako sa kanila. Alam ko, ayaw mong madamay ang mga batang iyon sa orphanage, kaya hayaan mo akong hilingin kaagad sa isang tao na ayusin ang isang mas magandang lugar sa Huahay para sa Ivy Orphanage. Ikaw naman, makinig ka lang sa payo ko at hayaan mo na ang lalaking iyon. Huwag mo kalabanan ang Doomsday King para sa isang Zhang Tianlong, it's not worth it, tutal may pamilya ka rin naman diba? Naisip ito ni Ye Fan, para kay Zhang Tianlong, talagang hindi na kailangang gawing kalaban ang kanyang sarili sa Doomsday King. Malayo siya sa isang epic powerhouse, at napaka-unrealistic na gustong makipaglaban sa Doomsday King. Pagtingin sa Dragon King, isa rin itong piraso ng cake. Mabait, bumantong hininga si Ye Fan at sinabing, okay, hanggat si Zhang Tianlong ay hindi patuloy na gumagawa ng labis na mga bagay, hindi ko siya mapapatay. Agad na hilingin sa isang tao na makipag-ugnayan kay Zhang Yi mula sa Far East Association at hilingin sa kanya na disiplinahin ang anak na ito. Pagkatapos ng tawag, hindi agad binitawan ni Ye Fan si Zhang Tianlong. Tumitig si Zhang Tianlong, bitawan mo ako. Hindi mo ba alam ang pagkakakilanlan ng young master na ito? Gusto mo bang mamatay? Ye Fan. Tamad na magsalita, at pagkaraan ng ilang sandali, may tumawag kay Zhang Tianlong. Pagkatapos ay binitawan ni Ye Fan, sagot ang tawag. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhang Tianlong nang makita niya ito, kinuha niya ang telepono, at magalang na sinabi, Tatay, bakit late na kayo tumatawag sa akin? Doon, si Zhang Yi, ang presidente ng Far East Association, Tianlong, anong nangyari ngayong gabi? Huwag mo nang ituloy, kunin ang mga tao. Ano? Sumimangot si Zhang Tianlong at sinabing, Tay, bakit kailangan nating sumuko? Ang batang ito ay isang piraso ng tae. Pakakawala na kita. Para sa mukha, ayaw mong walang hiya. Ngunit, kung ang lugar na ito ay magiging isang welfare home, ang aming real estate ay magdurusa ng husto. Sinabi ni Zhang Yi, huwag kang mag-alala, lilipat sila, sa amin pa rin ang lupain ito, hindi mo na kailangan pang maghayganti sa lalaking yun. Saglit na nagbago ang mga mata ni Zhang Tianlong, at sinabing, I see, Dad, may kukunin ako. Bueno, panatilihin ang mababang profile sa hinaharap at huwag magdala ng masyadong maraming problema sa lokal na pamahalaan, sabi ni Zhang Yi. Okay, Dad, sabi ni Zhang Tianlong sa mababang tono. Nang matapos ang tawag, binigyan ni Zhang Tianlong si Ye Fan ng masamang tingin, mayroon akong kaunting husay, kaya't mapapaharap ko ang aking ama para hikayatin ako, mabahong bata, nakikita ng young master na ito ang mukha ng aking ama at wala siyang pakialam sa iyo ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, sinenyasan ni Zhang Tianlong ang driver, tumalikod at naghanda na umalis. Nang naisip ni Ye Fan na may kukunin ang taong ito, narinig niyang sinabi nito, hayaan ang construction team na pumunta at give-a ng lugar na ito. Agad na hinarang ni Ye Fan ang sasakyan at hinaranggan ang daan, sinabing, bukas na lang igigiba. Kapag naayos na ang mga bata dito, kailangan mong abalahin ang mga batang walang tirahan ngayong gabi. Ngumisi si Zhang Tianlong, walang tulugan ang maliliit na bagay na iyon, wala sa akin iyon. Kulang na kulang ito. Mainit, pumunta sa gobyerno. Ang lupaing ito ay pagmamayari ng aming Thunder Dragon Real Estate, at ako ang may huling say. Sabi ko na ito ay jijibain ngayong gabi. Bumaba ang mukha ni Ye Fan, mukhang. Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mga salita ng iyong ama. Hoy, huwag mo akong tinatakot. Akala mo ba hindi ko pa nakikita? Takot ka talaga sa tatay ko. Wala kang lakas ng loob na patayin ako. Huwag kang ang magkunwaring nasa harap ko. Umalis ka. Tumayo si Ye Fan, walang planong umalis. Sinaway ni Zhang Tianlong, hindi ko alam ang langit at lupa, kung ayaw kong umalis, papatayin kita.
Hindi ako naniniwala na ayaw mo pang mamatay. Driver, patayin mo siya. Kapag ang narinig ito ng driver ng Bentley, hindi na siya nagdalawang isip. Hindi siya nang ahas na suwiin ang utos ni Zhang Tianlong. Sa isang sipa ng accelerator, ang kotse ay sumugod patungo kay Ye Fan. Nagkataon lang na inayos ni Du Yun'er ang mga bata at lumabas para tingnan kung kumusta si Ye Fan. Bulalas ng dalaga nang makitang binangga ng sasakyan si Ye Fan. Kuya Ye Fan. Ang sigaw lang ng babae, ngunit nakita niya si Ye Fan na direktang nakaharap sa Bentley, paakyat para iangat ang harapan ng kotse gamit ang isang kamay. Ang multi-toneladang Bentley ay kasing gone nang wala sa mga kamay ni Ye Fan. Nang iangat niya ito gamit ang isang kamay para itong larwang sasakyan. Kabanata 1027. Ang eksena ng 1027 ay nagulat sa isang grupo ng mga profesional na bodyguard sa pinangyarihan. Napakabilis ng lahat kaya hindi nila makita ng malinaw. Nabaligtad ang sasakyan. Nagmamadaling tumakbo si Du Yun'er, bagamat false alarm iyon, pinagpapawisan pa rin siya para kay Ye Fan. Kuya Ye Fan, anong nangyayari? Napakaraming tao. Nakaramdam ng kaba si Du Yun'er nang makita niyang napapaligiran siya ng mga bodyguard na nakaitim. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, tingnan mo lang ito sa tabi mo, ako na ang bahala. Pagkasabi niyan, naglakad si Ye Fan papunta sa tumaob na Bentley. Natama ng gusto ang driver kaya dumudugo ang ulo ni Zhang Tianlong, at gumagapang siya palabas doon. Hinawakan siya ni Ye Fan at malamig na sinabi, nagkamali ka, hindi ako nang ahas na patayin ka, hindi ka karapat-dapat na guluhin ako. Gayunpaman, dahil gusto mong mamatay, wala akong pakialam na tuparin ito. Ikaw, iingatan mo pa rin, at maya-maya ay magdudulot ka ng gulo sa akin. Ang mukha ni Zhang Tianlong ay puno ng dugo, ang kanyang pandiya ay labis na natakot kaya siya ay umihi, at ngayon ay alam niya na siya ay nagkamali, at nagmamadaling nagmakaawa, huwag. Huwag mo akong patayin. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Ibibigay ko ang lugar na ito sa orphanage. Ibibigay ko sa iyo kung magkano ang gusto mong pera. Hindi na nag-abala pa si Ye Fan na makipag-usap sa kanya ng walang kaparehon, at direktang kinuha si Zhang nang sumalpok si Tianlong sa kotse, nagsuka si Zhang Tianlong ng dugo at biglang nawala ng hininga. Nakita ng grupo ng mga bodyguard na pinatay ang amo nilang si Zhang Tianlong, ngunit walang nang ahas na umakyat para pigilan sila. Lahat sila ay may discernment, alam na ang lakas ni Ye Fan ay hindi talaga kayang harapin ang mga baril sa kanilang mga kamay, at ang pag-akyat ay isang parusang kamatayan din. Lumingon si Ye Fan at tumingin sa grupo ng mga tao, bakit nakatayo ka pa rin? Nananatili ka ba para sa hapunan? Namutla ang mga bodyguard at nagtakbuhan ng walang bakas. Lumapit si Du Yun'er, tumingin kay Zhang Tianlong na patay na, at nag-aalalang sinabi, Brother Ye Fan, kung papatayin mo siya ng ganito, may darating ba para ipaghiganti siya? Huwag mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyari sa orphanage, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi ako nag-aalala tungkol sa bahay ampunan, natatakot ako na sobra-sobra ang gagawin mo para sa amin, sabi ni Du Yun'er na may hitsura ng pagsisi sa sarili. Sa tuwing may problema kami, hinihiling ko sa iyo na tulungan mo kami, pakiramdam ko ay wala akong silbi. Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang mukha ng batang babae, bakit, kailangan ba nating hatiin ang ikaw at ako? Hindi ba tayo isang pamilya? Natigilan sandali si Du Yun'er, mainit ang kanyang puso, tumanggaw siya ng may ngiti, at nagtanong, so ano ang susunod? Magpahinga ka na, bantayan mo na lang ang mga bata, ako na ang bahala. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, tahimik siyang tumalikod at naglakad palabas ng paaralan. Pagkatapos ng tahimik na pagsindi ng sigarilyo, nagsimula siyang tumawag. Hindi nagtagal, isang paos na boses ang nagmula sa telepono. Boss, may gagawin ba? Asmodeus iyon doon. Nakangiting sabi ni Ye Fan, wala akong sinabi, paano mo nalaman na may trabaho ka? Hindi ba kita pwedeng yayain na uminom? After so many years with the boss, I don't have any comprehension, how can I do it? Sabi ni Asmodeus. Napabuntong hininga si Ye Fan sa kanyang puso at sinabing, akala mo, gusto kong pamunuan mo ang koponan at pumatay ng ilang tao. Alin? Far Eastern Conference Zhang Yi at ang ilan sa kanyang mga backbones. Bumantong hininga si Ye Fan at same time na sinabi, gusto kong magbago kaagad ang Far Eastern Conference pagkatapos ngayong gabi. Nag-alinlangan si Asmodeus. Pagkatapos ng 3 segundo, sinabi niya, naiintindihan ko, tatawagan ko kaagad ang mga tauhan, boss, hintayin ang aking balita. Mag-ingat, ang malayong silangan ay magkakaroon ng background ng Doomsday Kingship, kaya huwag maliitin ang kaaway, mahigpit na sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Asmodeus, tila nagulat siya, boss. Ang gulo ay napakalaki. Gusto ng puno na tumahimik at lumalakas ang hangin, at ayaw kong gumawa ng gulo tulad nito, ngunit sinipa na ng mga tao ang kanilang mga ilong sa mukha, kaya mo ba? Alam mo ang aking ibaba, buntong hininga ni Ye Fan. Naiintindihan ko. Boss, darating din ito maya-maya, sinisikap kong hindi mapahiya ang aking mga kapatid, sabi ni Asmodeus. Huwag masyadong ma-pressure, kung sakaling ma-accident, protektahan ang iyong sarili, at hahanap ako ng paraan sa hinaharap, sabi ni Ye Fan.
Ngumiti si Asmodeus at sinabing, Boss, kahit na ang malayong silangan ay may kinalaman sa Doomsday Kingship, hanggat hindi ko nakikilala ang mga pangunahing tauhan ng Doomsday Kingship, sa aking kasalukuyang lakas, dapat walang problema. Okay, kapag natapos na, ililibre kita ng inumin, nakangiting sabi ni Yefan. Sa katunayan, naisip ni Yefan na maglakbay, ngunit kapag napakaraming target, mahirap para sa kanya na patayin siya sa maikling panahon. Pangalawa, naobserbahan niya mula sa mga bodyguard na dinala ni Zhang Tianlong, at tinansya na si Zhang Yi ay hindi mapoprotektahan ng isang malakas na eksperto. Ang Asmodeus ay nasa larangan na ng konsentrasyon, at sa napakahusay na kasanayan sa pagpatay ng mga Buffalo Killer, hindi ito dapat maging problema. Gusto lang ni Yefan na makita kung ano ang mangyayari kung ang kanyang mga taong Inferno ay lumaban sa isang organisasyon na may background ng Doomsday. Hindi ito hinahayaan ni Yefan ang kanyang kapatid na makipagsapalaran. Kung tutusin, kapag nagkaroon ng tunay na salungatan, walang maliligtas. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang pagtatansya sa lalong madaling panahon makakagawa kami ng mas mahusay na mga hakbang. Hindi nagtagal pagkatapos ng tawag sa telepono kay Asmodeus, nakatanggap si Yefan ng tawag mula sa Dragon King. Yefan, ano bang iniisip mo? Di ba sabi ko sa'yo wag mong patayin si Zhang Tianlong? Si Ye Longteng ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nabigyan ko na siya ng pagkakataon, hindi niya ito pinahahalagahan sa kanyang sarili, hindi niya ako masisi, sabi ni Yefan. Natawa si Ye Longteng sa galit, okay, then tell me, pinatay mo siya, na naging sanhi ng hindi kasiyahan ng Doomsday Kingship, ano ang dapat mong gawin? Hahayaan mo ba ang ating Sia Kingdom na pasanin ang kawalan para sa iyo? O gusto mong hayaan ang mga taong impyerno malas sa iyo? Nagpadala na ako ng Buffalo upang palitan ang tuktok ng Far East Council sa lalong madaling panahon. Hanggat magkakaroon ng alitan sibil sa malayong silangan, natural na hindi nila ako guguluhin, at ang bagong hinirang na tao ay magpapasalamat lamang sa iyo. Ako, sa halip na maput sa akin, sabi ni Yefan. Ano ba? Natigilan si Ye Longteng. Inihagis ni Yefan ang sigarilyo na katatapos lang niyang manigarilyo sa lupa, tinapakan ito, at sinabing, ako na mismo ang hahawak sa mga gawain ko. Kung hindi mo makontrol ang mga kilos ni Zhang Tianlong, huwag mo siyang hayaang manatili sa Sia Country. Nagpakamatay siya, huwag mo akong sisihin. Inaamin ko na hindi ako ang kalaban ng Doomsday Kingship, pero hindi ako natatakot sa kanila. Ang mabuhay na walang dignidad ay mas masahol pa sa kamatayan. Kung sa tingin mo ay kaya mong makipagbuno sa kaharian ng Doomsday, ngunit kung kailangan mong matakot, wala akong masasabi. Pagkatapos magsalita ni Yefan, ibinaba niya ang telepono anuman ang sinabi ni Ye Longteng. Ayaw niyang umuwi ngayong gabi, pero ayaw din niyang matulog. Pinlano niyang magsanay sa ligaw hanggang madaling araw, naghihintay kay Asmodeus na magbigay sa kanya ng balita. Oras nang hindi namamalayan, sa susunod na umaga. Si Yefan, na nagsanay ng espada sa loob ng isang gabi, ay bumalik sa lungsod mula sa ligaw. Nakakita ako ng tindahan ng almusal, nag-order ng isang mangkok ng soy milk, at kumakain ng fritters, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Asmodeus. Mapaklang multo, nalutas na. Tanong ni Yefan. Ang malalim na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmula roon, kamahalan Lucifer, pinatay mo ang aking anak at nagpadala ng isang tao upang patayin ako. Masyadong ignorante sa akin. Kabanata 1028 hindi inaasahan. 1028. Sa sandaling marinig ni Yefan ang boses na ito, napagtanto niya na nangyari na ang sitwasyong pinakaayaw niyang makita. Nag-isip siya sandali, at sinabi ng may malalim na mga mata, buhay pa ba si Asmodeus? Bagaman gusto ko talaga siyang patayin, may isang iginagalang na nasa hustong gulang na nag-iisip na ang pagpatay sa kanya ay hindi malulutas ang problema. Kung magagawa mo, sana ay pumunta ka sa Shu Kingdom ng personal, ang Panginoong iyon ay may sasabihin sa iyo ng harapan, mataimtim na sinabi ni Zhang Yi. Biglang naintindihan ni Yefan, parang hindi naging desisyon ni Asmodeus ang nagkamali, malas lang at may nakatagpo sa Doomsday Kingship. Dahil nangyari ang pinaka-hindi kasiyasang sitwasyon, hindi na ito inisip ni Yefan at sinabing, sabihin mo sa akin ang lokasyon, at pupunta ako doon ngayon. Okay, gaya ng inaasahan ng hari ng impyerno, ang lakas ng loob mo. Ngumisi si Zhang Yi at ibinaba ang telepono. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Yefan ng mensahe ng isang address, isang pribadong manor na matatagpuan sa lungsod ng Manchu. Pagka-uwi ni Yefan, pagkatapos magpaliwanag kay Su Qingzhou, dumiretso siya sa airport, nagpaplanong umalis kaagad sakay ng private jet. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou na ang isang malaking bagay ay kasangkot sa isang gabing trabaho. Bilang karagdagan sa pagrereklamo tungkol sa pagsasabi sa kanya ni Yefan Wan, nagulat siya na hindi nakita ni Tianyan ang ilang aktibidad ng Doomsday King Power at ng Far East Society. Naiintindihan ito ni Yefan, tulad ng hindi matukoy ni Tianyan ang mga aktibidad ng angkan, hindi makatotohanan para sa Tianyan na makita ang mga aktibidad ng paghahari ng Doomsday. Ni hindi alam ni Tianyan kung sino ang nasa likod ng Far East Society. Sa airport, papaalis na si Yefan, ngunit sa VIP passage, nakita niya ang isang lalaking nagulat sa kanya.
Mukhang matagal nang alam ni Yelong Yuan na darating si Ye Fan, at tahimik na nakatayo sa hallway na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. May mali ba? Huminto si Ye Fan na may masalimuot na tingin. Wala akong pakialam kung saan ka pupunta, sa pagkakataong ito, ipaubaya mo ito sa amin, Yinlong, sabi ni Yelong Yuan. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, wala nang ibang ginawa si Commander Yinlong, ngunit kusa siyang pumunta dito para pigilan akong pumunta sa ibang bansa. Kailangan ba ito? Ito ay dapat na sarili nating negosyo. Hindi kita sinundan. Biruin mo, ang bagay na ito, tumigil ka dito, matigas na sabi ni Yelong Yuan. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, bakit? Anong dahilan ang kailangan kong ibigay sa iyo ang buhay ng aking mga kapatid? Ang iyong kawalang ingat ay nagdulot na ng kabiguan, gusto mo pa bang pumunta sa iyong sariling paraan? Nilakasan ni Yelong Yuan ang kanyang boses. Ngumisi si Ye Fan, kung may mas magandang paraan kayo, hindi magiging mayabang si Zhang Tianlong. Inaamin ko na nagkamali ako ng kalkula, pero malas lang. Nandyan lang ang taong nakatagpo ng Doomsday King. If you can say a plan that convinces me, 100% of my brother can come back safely, then I will naturally listen to you. If you don't have a plan, please get out of the way. Sinabi ni Yelong Yuan, kaming Yinlong ay dadaan sa mga opisyal na channel. Nakikipag-usap sa Doomsday King Power, kung haharapin mo ito, magdudulot lamang ito ng mas maraming kaguluhan, at makakaapekto pa sa mga interes ng ating Xia Kingdom. Natawa si Ye Fan, sa huli, wala ka pa ring tiyak na solusyon. Oo, ang isang Zhang Tianlong ay maaaring pumatay ng mga tao sa huwahay at apihin ng mga karaniwang tao, kaya ano pa ang maaari mong asahan mula sa iyo? Hindi mo maintindihan, bakit ang pangkalahatang sitwasyon ng mundo ang pinakamahalagang bagay, sabi ni Yelong Yuan na nakakunot ang noo. Kung isinakripisyo mo at ibibigay ang buhay at ari-arian ng mga ordinaryong tao sa Xia Kingdom, at protektahan ang interes ng mga mayayaman na iyon, uunahin mo ang pangkalahatang sitwasyon. Kung hahayaan mong matulog ang mga batang iyon sa mga lansangan at protektahan ang mga interes ng mga developer ng real estate na iyon, uunahin ito ang pangkalahatang sitwasyon. At ako rin ay hindi ko talaga maintindihan, at ayoko rin maintindihan. Nanlamig ang mga mata ni Ye Fan, Commander Ye, aalis na ako. Kung gusto mong gumamit ng puwersa para pigilan ako, maaari mong subukan. Pagkatapos magsalita, dumaan si Ye Fan kay Yelong Yuan. Napansin ni Yelong Yuan na lumalayo si Ye Fan, at kinuyam ang kanyang mga kamao, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa. Matapos mawala si Ye Fan, makalipas ang ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Yelong Yuan. Kuya, ano bang problema, pinigilan mo ba ang batang iyon? Si Yelong Teng ang tumawag. Huminga ng malalim si Yelong Yuan at sinabing, hindi natin siya mapipigilan kung gusto niyang umalis. Ay, kuya, ikaw talaga. Ganito na, hindi mo talaga kaya, kilalanin mo lang siya. Bakit tikom ang bibig mo? Galit na sinabi ni Yelong Teng, ang Doomsday King sa likod ng Far East Society. Ang mga pangunahing miyembro, na halatang sinusubukang akitin si Ye Fan, duda ako na ito ang babae mula sa taong iyon. Kung siya iyon, kung hindi mo pipigilan si Ye Fan ng ganito, malaki ang posibilidad na talagang tatakbo si Ye Fan sa Doomsday King Power. Ito ay talagang isang magandang card, at ito ay nilalaro ng walang kabuluhan. Si Yelong Yuan ay same time na nagsabi, hindi siya ang aming card, at sinabi ko kanina, mayroon lang akong isang anak, si Fenger. Ikaw, isa ka talagang ulo ng bato. Nanginginig sa galit si Yelong Teng, pumunta ka sa huwahay para pigilan siya, sa tingin mo ba walang mapapansin si Ye Fan? Maging ang kanyang ama ay prangka sa pagtanggap nito. Ang panganay na apo, ano ang kailangan mong tanggihan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, narinig ko mula sa ilang mga tao sa angkan na nakilala ng aking ama si Ling Qingfeng at tila walang planong kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa pamilyang Ling. Kung walang aksidente, sa palagay ko plano ng aking ama na papakasalan si Ye Fan sa batang babae ng pamilya Ling. Pagdating ng panahon, kung hindi mo ito makilala, kailangan mong kilalanin ito. Sumimangot si Yelong Yuan, sineseryoso mo ba ito? Walang tiyak na balita sa ngayon, ngunit ito ay tinatayang totoo, kaya panganay na kapatid, bilasan mo at sundan si Ye Fan ay nakikilala ang isa't isa. Hindi. Agad na tumanggi si Yelong Yuan, na nagsabing, ang ganitong bagay ay hindi maaaring mangyari. Tiyak na magdudulot ito ng malaking kaganapan. Kailangan nating pigilan si ama. Natulala si Yelong Teng doon, tumigil ka na ama kuya. Sa tingin mo posible ba ito? Solemn na ang mukha ni Yelong Yuan, at may malalim na pakiramdam ng kawalan ng magawa sa kanyang mga mata. Luguu, Manchester City, ang panahon ay mas mainit kaysa sa huwahay. Sa labas ng napakagandang Malapalasyong Manor, bumaba si Ye Fan ng taxi at pumunta sa gate. Dahan-daang bumukas ang pintong nababalutan ng ginto, at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng kulay abong na kamaskara. Your Excellency Lucifer, matagal na kaming naghihintay, please come with me, magalang na sabi ng Maid in Grey, tumalikod upang manguna. Hindi napansin ni Ye Fan na may umaambush dito, na para bang binibisita lang niya ang isang kaibigan. Ibang-iba ang ganitong atmosphere sa naisip niya kanina. Maglakad lampas sa luntiang tropikal na flora at pababa sa isang cobblestone na kalsada patungo sa isang nakatalukbong, puno ng insenso na silid.
Sa isang mesa sa gitna, mayroong lahat ng uri ng pinong pastry at masaganang prutas at tsaa. Sa orihinal, nagtataka pa rin si Yefan kung bakit siya ay mainit na nililibang siya. Maaaring ito ay isang uri ng Hongmen Banquet, ngunit nang makita niya ang susunod na taong naglakad dito mula sa hindi kalayuan, mas nagulat si Yefan. Kabanata 1029 na pamilyar. 1029. Bunggol na multo. Hindi mapigilan ni Yefan na mataranta nang makita niya si Asmodeus na papalapit ng hindi nasaktan. Si Asmodeus ay hindi mukhang nakakulong. Pumasok siya sa silid at ngumiti kay Yefan, "Boss, pinag-alala kita. Ano ang problema? Si Zhang Yi at ang mga tao mula sa Doomsday King Quan ay hindi nagtrato sa iyo ng mabuti." Tanong ni Yefan. Sumimangot si Asmodeus at sinabing, "Hindi ko pa alam. Nabigo ako sa nakaraang operasyon at naaresto, ngunit hindi nila ako pinahirapan. Nakoma ako. Kanina lang, may maid in gray na gumamit ng pampalasa para magising ako. Sinabi niya sa akin, hayaan mo akong pumunta dito para hanapin ka, at pumunta ako dito. Mukhang pinatay ko si Zhang Yi, at hindi nila ako intensyon na saktan." Nagtataka si Yefan, "Ano ito, maaaring siya iyon. Hindi mo ba nakita ang bitag?" Sa sandaling ito, isang figure ang dumating mula sa isang koridor na gawa sa mga puting bato. Ito ay isang magandang babae na mukhang nasa edad 30s, na may itim na buhok na nakatali sa likod ng kanyang ulo, nakasuot ng mahabang silver gray na damit na sutla, marangal at marangal. Kahit na may banayad ng ngiti sa gilid ng bibig ng babae, ang pamimilit na nagmumula sa kanyang katawan ay naging likas pa rin sa pagiging alerto ni Yefan. Master. Ito ay tiyak na isang master. Gayunpaman, ang mas ikinagulat ni Yefan ay ang babaeng eksperto na ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng déjà vu. Parang nakita na niya ito sa isang lugar, ngunit hindi niya maalala. "Umupo ka, Lucifer." Bago niya alam, ang babae ay pumasok sa silid, tumingin kay Yefan ng may ngiti, at magalang na hiniling na maupo siya. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, "Itong babaeng ito, miyembro ka ba ng Doomsday King Power?" Tumango ang babae ng hindi nahihiya, "Oo, ang malayong silangan na lipunan ay kasalukuyang sinusuportahan ko, at ako mismo ay madalas na aktibo sa Asia. Tawagan mo ako. Kamatayan. Mamatay." Naalala ni Yefan na si Kapitan Oleg ay ang Ocean, ngunit siya ang ikalabinsyam mula sa ilalim ng Doomsday Kingship. Nadama ng kamatayang ito na hindi siya mas malakas kaysa kay Oleg, at hindi niya alam kung saan siya nireranggo sa Doomsday Kingship. Gayunpaman, napakagalang ng mga tao, at hindi ako masyadong masungit, kaya tumango ako at umupo. "Mr. Asmodeus, medyo masungit ako sa pagkakataong ito. Sana maintindihan mo na kung wala ng iba, maaari kang pumunta sa bahay sa norte at magpahinga." Ngumiti si Death at may sinabi. Bagamat magalang ito, malinaw na ito ang susunod na pag-uusap na hindi kailangang marinig ni Asmodeus. Napakabait din ni Asmodeus, tumango kasama si Yefan, at sinabing, "Hindi na kailangang magpahinga, maghihintay ako sa labas." Nang lumabas si Asmodeus sa manor, si Yefan at kamatayan lamang ang naiwan sa bahay. Kinuha ni Death ang teapot, nagbuhos ng isang tasa ng Ceylon black tea para kay Yefan, at sinabing, "Ang mga pastry dito ay gawa lahat ng pastry chef ng mga Michaelan restaurant. Hindi ko alam kung ito ay ayon sa iyong panlasa." Naguguluhan pa rin si Yefan sa sitwasyon sa kanyang harapan, ngunit talagang nagugutom siya, kaya hindi na niya ito masyadong inisip at nagsimulang kumain. Pinagmamasdan siya ni kamatayan na kumakain at umiinom sa malalaking lagok, at hindi siya nagmamadaling magsalita, na may ngiti sa kanyang mga mata. Walang kamalay-malay na kumain si Yefan ng 12 piraso ng cake at uminom ng 3 tasa ng itim na tsaa, para lang mapansin na hindi umimik si Death. "Ms. Death?" Nag-alinlangan si Yefan at nagtanong, "Nagkita na ba tayo dati?" Nagtanong si Death na may interes, "Bakit mo ito tinatanong?" "Dahil sa tingin ko ay pamilyar ako sa iyo. Ngunit hindi ako sigurado kung nakita ko na ito dati, ang impresyon ay napakalabo." Nagkibit-balikat si Yefan at sinabing, "Ito lang ang nararamdaman ko, tiyak na hindi ito sinasadyang pagtatangka na lumapit." Tumango si Death at sinabing, "Naiintindihan ko, at sa tingin ko rin ay mas nakakaakit ito kay Mr. Lucifer." Ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at ngumiti, "Hindi dahil sa iyong paningin kung kaya't pinakawalan mo si Asmodeus ng napakainit at pinasaya ako ng labis. Maaaring ang aking mga tao ay pumatay ng napakaraming gulugod ng Far East Society at pinatay ang anak ni Zhang Yi, maaari ka bang umupo at huwag pansinin ito?" Mr. Lucifer, ngumiti si Death at sinabi, "Ang Far East Society ay isang magandang outpost para sa ating Doomsday Kingship. Ang tanging may-ari ng Far East Society ay ang ating Doomsday Kingship. Para naman kay Zhang Yi at sa kanyang anak, ang mga tinatawag na backbone members ay maaaring palitan anumang oras. Mas gusto naming magkaroon ng magandang relasyon sa Hell King at sa Inferno sa malayong silangan." Ang nangyari sa pagkakataong ito ay dulot din ng labis na ginagawa ng anak ni Zhang Yi. "Maiintindihan talaga namin ang iyong serye ng mga aksyon." Naalala ni Yefan na ang pakiramdam ay si Zhang Yi ay nagmamahal doon, ngunit ang Panginoon ay walang pakialam sa kanya. Kaya, sinabi ni Yefan, "Kung gayon, sinusubukan ni Ms. Death na pagtagumpayan tayo."
Upang maging tumpak, gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para makita ni G. Lucifer ang aming sinseridad at maging magkatuwang na magkasama sa hinaharap. Itinama ang kamatayan. Sinabi ni Yefan nang may damdamin, sige minsan, lumapit din sa akin si Kapitan Oleg at hiniling na pumanig ako kay Doom, ngunit tumanggi ako. Dahil wala akong intensyon na makialam sa mga alitan mo at ng mga sinaunang Diyos, at wala akong karapatang hayaan ang mga taong sumusunod sa akin na mapunta sa panganib ng walang dahilan. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na bigwan ko si Lady Death. Bagamat lubos akong nagpapasalamat na hindi mo ito pinapansin sa pagkakataong ito, masusuklian ko lang ang kabutihan mo sa aking kapatid dahil hindi niya ako pinatay sa ibang paraan. Kamatayan. Mahinang bumantong hininga at sinabing, Mr. Lucifer, dapat maramdaman mo ito. Sa katunayan, ang mundo sa ilalim ng lupa ay lalong naging magulo nitong mga nakaraang taon. Ito ay talagang isang senyales na ang aming relasyon sa angkan ay malapit ng maging hindi matatag. At sa palagay mo kapag ang labanan sa pagitan ng paghahari ng Doomsday at ng mga sinaunang Diyos, maaari ka bang umiwas dito? Kapag lumabas ka sa pagkakataong ito, natatakot ako na ang Dragon Soul at ang angkan ay ma-pressure sa iyo. Bawat galaw mo sa Sia Kingdom ay dapat nilang bantayan. Lahat sila ay nag-iingat sa iyo dahil alam nila na ang presensya mo at ng iyong puwersa ay isang destabilizing factor. Kapag ang isang digmaan ay talagang sumiklab, wala kang neutralidad na mapagpipilian. Ang pagiging neutral ay nangangahulugan na walang magtitiwala sa iyo. Maaari ka lamang tumayo sa isang tabi upang protektahan ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Nakangiting sabi ni Yefan. Wala akong maisip na ganoon kalayo. At least ngayon, nasa Sia Country ang manliligaw ko. Hindi ko masasabing bigla kung gusto kong makipagtulungan sa Doomsday King Power. Kung saan, hindi ako pamilyar sa Doomsday King Power, at ang tanging kilala ko ay si Oleg, ngunit siya ay kasama mo at maaari lamang ituring na nasa ilalim. Gusto mong ibuhos ko ang buong buhay ko at pera sa iyo para sumugal, paano ba iyon? Hindi ka pamilyar sa amin, pero pamilyar kami sa iyo. Lalo na sa akin. Sa isang kislap ng kanyang mga mata, kinuha niya ang isang lumang larawan at inilagay ito sa harap ni Yefan. Sumimangot si Yefan at kinuha ang litrato. Nang masulyapan ko ang lumang litratong nakatatak sa plastik, natigilan ako. Kabanata 1030 Pangangalaga. Ang nilalaman sa 1030. Ang larawan ay napakasimple. Isang maliit na batang lalaki, na nakatayo sa gilid ng isang flower bed, ay nakatayo sa tiptoe, nakangiti sa camera habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang balakang. Hindi pa nakita ni Yefan ang larawang ito, ngunit ang batang lalaki sa larawang ito ay eksaktong kapareho ng kanyang sarili sa larawan ng grupo ng orphanage. Ito ay malinaw na larawan ng aking buhay na kinuha ko bago ako pumasok sa ampunan. Bakit may picture ka? Hindi napigilan ng puso ni Yefan na tumibok ng mas mabilis, naghihintay sa sagot mula sa kamatayan. Bahagyang napabuntong hininga si Death, na may masalimuot at malungkot na mukha, pasensya na. Dapat ay nahanap na kita ng mas maaga. Hanapin mo ako. Hinanap mo ba ako? Nagtatakang tanong ni Yefan, sino ka? Pinisil ni kamatayan ang isang kamay, huminga ng malalim, at sinabing, Yefan. Sa pagkakataong ito, nagsimula ang kamatayan tinawag ang tunay na pangalan ni Yefan. Alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ito ng sabay-sabay, ngunit. Kapatid ako ng iyong ina, iyon ay, tiyahin mo, seryosong sabi ni Death. Natigilan talaga si Yefan, kapatid ng kanyang ina. Tita. Ito pala ang pangunahing miyembro ng Doomsday Kingship. Hindi napigilan ni Yefan ang umiyak at tumawa, Ms. Death, bakit gusto mong paniwalaan kita, dahil lang sa nagbigay ka ng ganoong larawan? Sa loob ng higit sa 20 taon, walang lumitaw na mga kamag-anak, at biglang may ganoong karakter, magdala ng larawan para lang makilala ang mga kamag-anak, si Yefan ay natural na hindi maniniwala kaagad. Mukhang alam ito ni kamatayan, at mahirap para kay Yefan na lubusang paniwalaan ito, kaya sinabi niya, tingnan mo itong muli, baka may maalala ka. Sa sinabi nito, naglabas si Death ng isang maliit na laruan at inilagay sa mesa. Ito ay isang maliit na kawal ng orasan na gag-apang sa mesa hanggat nakapihit ang orasan. Ang larwang ito ay kupas na at napakaluma na. Gayunpaman, ang labis na ikinagulat ni Yefan ay ang paa ng munting sundalong ito, na nabali. Si Yefan ay hinugasan ng malabong alaala, at naalala niya na ang sundalong ito sa orasan ay isang maliit na regalo sa kaarawan na binili sa kanya ng kanyang ina. Ngunit isang araw lamang matapos itong bilhin, siya ay nag-iisa, at pagkatapos ay nakiusap siya sa kanyang ina na bilhan siya ng bago. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang mag-ina ay nabubuhay sa kahirapan, kaya natural na imposibleng gumastos ng mas maraming pera sa mga laruan. Bihira lang magkaroon ng nagustuhan nila, kaya sobrang pinahalagahan nila. Sa impresyon ni Yefan, nalungkot siya sa maliit na sundalong ito sa orasan sa loob ng mahabang panahon. Nang maglaon, pagkamatay ng kanyang ina, nagpunta siya sa ampunan ng mag-isa, at wala nang kinaroroonan ang larwang ito pagkatapos nito. Noong panahong sumulat sa akin ang nanay mo na baka nasa panganib ang mag-ina mo, at umaasa akong dadalhin kita sa ibang bansa. Ngunit nang pumunta ako sa iyong tirahan para hanapin ka, nakita ko lang itong laruan sa ilalim ng kama.
Mapait na ngumiti si Kamatayan, ikaw, alam ko rin na ang relasyon sa pagitan ng ating paghahari ng katapusan ng mundo at ng mga sinaunang Diyos, kaya hindi ako maaaring manatili sa kaharian ng siya, at hindi kita mahanap sa tamang panahon. Hinawakan ni Yefan ang kawal ng orasan, na tahimik sandali, pagkatapos ay umiling at sinabing, kahit na, hindi nito mapapatunayan na ikaw ay kapatid ng aking ina. At saka, dahil mahahanap mo ang tirahan ng mag-ina natin sa Huahay, paanong hindi mo malalaman na nandoon ako Ivy Orphanage? Medyo malungkot na sinabi ni Death, nagkataon na nagkaroon ako ng problema noon, kaya naantala ang oras ko para mahanap ka. Nang maglaon, pumunta ako sa Ivy Orphanage, at wala ka na doon. Nang maglaon, ako ay nasa Doomsday Kingship at nagpadala ng mga tao na hinanap kung saan-saan ang iyong kinaroroonan, ngunit ako ay napakatahimik, at hindi ako nakaakyat sa kasalukuyang posisyon sa oras na iyon. Sa nakalipas na ilang taon lamang ako nakapag-master ng sapat na mapagkukunan at makapagsagawa ng maraming pagsisiyasat, at sa wakas ay natukoy ko na ikaw ay anak ng aking kapatid na babae. Medyo curious si Yefan, sabi mo gusto mong umakyat sa posisyon mo ngayon, anong klaseng posisyon ka ngayon? Sa pagkakaalam ko, si Oleg, bilang Kerrigotten, ay nasa ika-19 na pwesto sa paghahari ng Doomsday, at hindi alam ang Kamatayan, Ma'am, ano ang iyong numero? Ngumiti si Kamatayan at sinabi, nag-aalala ka ba, hindi ako makapagsalita sa kaharian ng katapusan ng mundo. Huwag kang mag-alala tungkol dito, bagamat hindi ako ang pinuno ng kaharian ng katapusan ng mundo, nasa tuktok na ako. Ako ay nasa mga Diyos ng mahika. Ang upuan ng seminar, ika-6 na pwesto. Malayo sa pagiging maihahambing sa ika-19 na karagatan. Pang-6. Nagulat si Yefan, hindi katakatakang nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam na ang babaeng ito ay napakalakas. Higit 10 taon ka lang bago makarating sa ika-6 na Doomsday Kingship. Ang Doomsday Kingship mo ay laging ilang dekada o kahit daan-daang taon na, di ba? Lady Death, ano sa palagay ko, kung ano ang sinabi mo ang lahat ng ito ay medyo kakaiba. Mas naging kakaiba ang iniisip ni Yefan. Ipinaliwanag ni Kamatayan, maaaring hindi ka masyadong malinaw tungkol sa ating Deity Magic Seminar at sa paglilinang ng ating mga salamangkero. Sa aming mga seminar, ang mga salamangkero ay lahat ng guro na may isa o ilang mga disipulo. Kapag ang guro ay namatay, sila ay isa sa mga pinakanamumukod tanging disipulo ang pumalit sa kanya. Mas binibigyang pansin ng mga salamangkero ang talento at pag-unawa kaysa sa mga sinaunang mandirigma. Maraming mga batang salamangkero ang makakamit ng napakataas na tagumpay. Sa katunayan, tulad ng Ocean, Oleg, ito ay naibilang na ang mga miyembro ay mas matanda. Ang presidente ng bawat henerasyon, tulad ng kasalukuyang King of Doom, ang hahatol sa rangkang ng mga miyembro. Kung ang lakas ng alagad ay hindi kasing husay ng guro, hahatulan na ang upuan ay bababa. Ako ang kapalit ng titulong Kamatayan, ng nakaraang henerasyon hindi ako nahihiyang sabihin na ako ang pinili ng aking guro para magmana ng lahi na ito. Para sabihin sa iyo ang totoo, ang aking guro ay orihinal na pang-4 sa paghahari ng katapusan ng mundo, at ang aking lakas ay hindi kasing ganda niya, kaya ika-6 lamang ako, at ako ay nahihiya na. Kaya pala. Tumango si Yefan, naalala niya na minsang sinabi ni Oleg na ang prinsipe ng Column, si Frederick, na minsang gustong pakasalan si Ir, ay miyembro din ng Doomsday Kingship. Hindi pa masyadong matanda si Frederick, at sigurado, ang lakas ng isang salamangkero ay walang kinalaman sa edad. Umaasang tumingin si Kamatayan, paano, Yefan, halika sa ating paghahari sa katapusan ng mundo, sa iyong lakas, ang iyong kapangyarihan ay tiyak na magagamit muli. Magkamag-anak tayo, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hanggat darating ka, hahayaan ko ang Dharma King na ipilit si Sia. Habang nasa stable stage pa lang ang sitwasyon, hindi sila mahuhulog sa Doomsday Kingship natin dahil sa iyo, at magiging maayos ang pamilya mo. Hinawakan ni Yefan ang clockwork na sundalo at nag-isip ng mahabang panahon. Ay nagsabi, MS. Kamatayan, sa palagay ko ay hindi dapat gumawa ng dahilan ng isang malaking tao na tulad mo ng walang dahilan, na nagsasabi na siya ay kapatid ng aking ina, at pagkatapos ay pumunta upang kumalap sa akin. Naniniwala ako na kamag-anak kita. Ngunit, ako ngayon ay gusto kong malaman pa, kung bakit kayo naghiwalay ng aking ina, kung bakit siya pinatay matapos akong ipanganak, na umuusig sa ating mag-ina. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at matalas na sinabi, dahil sinabi mong kapatid ako ni inay, dapat ko bang ipaghiganti ang aking ina? Zinc 6 Gifser 6 Vekaukextol Noito 4 Fextir 2 or 1 Var 37 Fas 48 Kextol, Aw Shambis Pituhing Dayof Shamroy 3Q. Kamatayan ng marinig ito, ang isang kamay ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay namumula, at siya ay malungkot na nagsabi, ikaw. Umaasa na maipaghiganti mo ang iyong ina. Siya ay namatay ng maaga, at hindi kanya pinalaki ng maayos, kaya't ikaw ay nagmamalasakit pa rin sa kanya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification.